Uy mga kapatid, welcome sa pagtatalakay natin ngayon. Nandito ang inyong kuya para ibigay sa inyo ang ultimate blueprint, yung talagang kailangan nyo para makasurvive at syempre makapagbigay ng tamang respeto sa pag-akyat sa mga nagtataas ng bundok dito sa Pilipinas. Kung pinaplano nyong akyato ng mga matatarik na trail natin, nako tamang-tama ang pag-click nyo rito. Pero teka lang bago tayo sumabak sa trail patungo sa tuktok ng Mount Apo o bago natin abangan yung sikat na Sea of Clouds ng Empty Pulag, kailangan muna nating tanungin ang sarili natin. Handa ba talaga kayo? Handa ba kayo sa pisikal at kultural na paglalakbay na haharapin nyo? Tara, himayong natin itong gabay para malaman natin ang sagot. So, hahatiin natin ang expedition itinerary na ito sa 5 mabilis na bahagi. Pagpaplano ng logistics, pagpili ng tamang trail, mga esensyal na gamit, pag-survive sa panahon, at ang pinaka-importante, ang pagrespeto sa mga local na guide at kultura natin. Umpisaan natin sa unang hakbang, ang pagpaplano ng iyang akyat at pagsasaayos ng logistics. Alam nyo, may 2 malinaw na paraan para gawin ito. Kung kukuha kayo ng tour package, sobrang ginhawa niyan. Fixed ang presyo, let's say sa Empty Pulag, nasa 5,900 pesos yan, at sila na bahala sa lahat. Transport, permits, pagkain, wala ka nang iisipin, kundi ang maglakad. Pero kung gusto mo naman ng DIY o independent travel, mas flexible ito at mas makakatipid ka talaga. Yun nga lang, ikaw ang sasalo ng mabigat na logistics. Ikaw ang mag-aarkila ng jeep, ikaw ang mag-aasikaso ng papeles, the whole shebang ika nga. Ngayon, kung pinili mo ang DIY route para sa isang 2-day trip, kailangan mong sundin ang mga critical na hakbang na ito. Unang-una, kumuha ka ng permits mula sa Tourism Office at clearance mula sa NCIP. Pangalawa, i-charter nyo na agad ang lokal na transportasyon mula sa jump-off point. Pangatlo, kumuha ng mga guide at porter. Mandatory po ito para sa inyong kaligtasan, walang palusot. At pang-apat, pagdating nyo sa bundok, i-set up agad ang inyong campsite. Huwag nyo nang hintayin dumilim. Naku, mahirap yan! Okay, moving on sa pangalawang bahagi, ang pagpili ng tamang trail o ang pagpili ng inyong battlefield. Makikita nyo rito grabe ang pagkakaiba ng bawat trail. Kung beginner ka, the best dyan ang Ambangage Trail ng Empty Pulag. Tinatawag nga nila itong executive trail dahil bayad lang ang ahon. Perfect para makitang ang Sea of Clouds. Pero kung gusto mo talaga ng matinding hamon, nandyan ang Akiki Trail na tinatawag na killer trail sa sobrang tarik. Sa Empty Apo naman, moderate lang yung Kidapawan Trail kasi may mga hot springs kang madadaanan. Pero yung Stock Cruise Trail, para sa mga veterano na yan dahil sa mga malalaking boulders na nakakapagod akyatin. So, kilalanin nyo yung sarili nyo at piliin ang tamang battlefield na pasok sa kapasidad nyo. Pangatlo, pag-usapan naman natin ang mga esensyal na gamit at packing. Kailangan nating maghanda para sa ahon. Kung beginner ka, pakinggan mo ito. Ang pinakaunang investment mo dapat ay sapatos. Kailangan mo ng matibay na hiking boots na may magandang grip at ankle support. Huwag din kakalimutan ang trekking poles. Promise, ito ang magliligtas sa mga tuhod nyo kapag pababa na kayo sa mga matatarik at mapuputik na trail. Siyempre, idagdag nyo na rin ang waterproof na backpack at isang maaasahang headlamp para sa maagang pag-assault sa summit. Kapag palapit na kayo sa summit, biglang babagsak ang temperatura dyan. Kaya yung layering system ninyo, buhay nyo yan. Ang insulated na jacket, fleece layers, at yung mga moisture-wicking na innerwear tulad ng heat tech, mga non-negotiables yan. Hindi lang sa damit kailangan nyo rin ng maayos na sleeping bag at higit sa lahat, sleeping mat. Bakit kamo? Para hindi tagusan ng lamig ng lupa ang likod nyo habang natutulog kayo. Magdala rin kayo ng extra wool socks, gloves, at beanie para sigurado. At syempre, huwag niyong kalimutan ang balat ninyo. Yung araw sa mataas na altitude at yung nakakapasong lamig ng hangin, grabe, walang awa yan. Kaya mag-pack kayo ng sunscreen na may at least SPF 50. Magdala rin ng lip balm para hindi magbitak-bitak ang labi at facial wipes at moisturizer. At ang hindi pwedeng mawala, isang solid na first aid kit na may betadine, pamahid sa sugat at mga personal na gamot ninyo. Pang-apat na tayo, panahon at kaligtasan sa bundok o kung paano mag-survive sa mga elemento. 5 degrees Celsius. Yes, tama ang narinig nyo. Sa gabi, ganyan kabilis bumagsak ang temperatura o minsan umaabot pa nga ng -5 degrees, lalo na sa taas ng Empty Pulag. Dahil dyan, yung hypothermia ay isang totoong-totoo at nakamamatay na banta kung hindi kayo handa.
Kaya pakinggan nyo itong mabuti. Ito ang tinatawag na dry set rule. Para makasurvive kayo sa nagyeyelong lamig, lalo na kung naabutan kayo ng ulan sa trail, kailangan yung protektahan ng todo ang dry set ninyo. Ano ba ito? Ito yung isang set ng thermal na damit na nakaselyo sa loob ng dry bag. Ito ang rule. Hinding-hindi mo ito isusuot habang nag-hike kahit gaano ka pa kaginaw. Isusuot mo yang ito kapag nasa loob ka namang tent mo para matulog. Ito ang magsisiguro na matutulog kang tuyo at mainit. Bukod sa pag-a-acclimatize para maiwasan ang altitude sickness, kailangan niyo ring ihanda ang isip niyo para sa mga limatik o linta. Nako, napakarami niyan sa mga bundok tulad ng Mount Halcon. Magsuot kayo ng mga mechanical barriers gaya ng rash guards at leech socks. At kung makapitan man, relax lang, huwag magpanik at huwag pilitin tanggalin kahit mandiri pa kayo. Gamitan lang ng 70% alcohol o kaya asin para kusang bumitaw. Tapos, ihanda nyo rin ang sarili nyo sa tinatawag na phantom itch, yung pakihamdam na parang may gumagapang sa balat mo kahit wala naman. Kailangan nyo ng matinding focus para hindi kayo maaksidente sa trail dahil lang sa kakakamot. Panglima, at ang pinakahuling bahagi natin, mga lokal na guide at kultura at ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga lupaing ninuno o ancestral domains. Tandaan nyo palagi ito kapag umaakyat kayo, hindi lang kayo basta nasa isang national park. Bisita kayo sa isang ancestral domain na protektado ng IPRA law. Ang ibig sabihin niyan yung pagpayag ng mga katutubo o yung tinatawag nating FPIC, Free and Prior Informed Consent, at ang kanilang mga patakaran ay legal na nagbibingkis. Kaya kung sabihin nilang sagrado ang isang lugar na bawal ang maingay o may partikular na ritual, kailangan itong sundin ng buong paggalang. Tahanan nila yun Pagdating naman sa pakikipag-ugnayan sa mga guide nyo, irespeto natin ang sistema nila. Hayaan mo ang lokal na komunidad mismo ang mag-assign ng guide sa inyo para pantay-pantay ang bigayan ng trabaho. Pangalawa, maging malinaw kayo sa usaping pinansyal at sa pagkain bago pa man mag-umpisa. Kayo ba ang magpapakain sa kanila mula sa rasyon nyo? Linawin nyo yan. Pangatlo, ituring nyo silang kaibigan, hindi lang taga-bitbit ng gamit. At alam nyo, napakagandang practice na mag-iwan ng munting token tulad ng extra na damit o school supplies para magpakita ng utang na loob. Sabi nga sa isang magandang quote mula sa isang batikang mountaineer, ang mga guide raw ay hindi lang nandyan dahil alam nila ang daan. Mahalaga sila dahil sa pag-akyat natin sa mga komunidad sa bundok, malaking bagay na may kasama kang lokal para sa seguridad at kapanatagan ng loob mo. Sila talaga ang puso ng bundok at ang tulay natin sa kultura nila. So bago niyong isukbet yung mga backpack ninyo at tumingala patungo sa mga ulap, itanong niyo sa inyong sarili. Aakyatin mo ba ang summit hindi lang gamit ang lakas ng tuhod, kundi ng may tamang paghahanda, pagpapakumbaba at buong respeto sa bundok at sa mga tao nito? Yan mga kapatid ang tunay na marka ng isang mountaineer. Hanggang sa susunod nating ahon, laging mag-ingat at i-enjoy ang kalikasan.